Kumusta na po kayo mga kaibigan? Ito pong muli si kapatid na Cesar Sineta, buong puso pong bumabati sa inyo ng banal na halik. Dalangin ko po lagi na sana'y huwag tayong mahawa ng sakit. Araw-araw, mapayapang kasama natin ang ating pamilya na walang anumang karamdaman sa katawan. Welcome po dito sa Comment on Air. Malaya po tayong makapagpapahayag dito ng ating mga komento sa mga paksang aking tinatalakay. Kaya nga po, Comment on Air. Ito po ay sarili kong channel. Wala pong kinalaman ang sinuman, lalong-lalo na po ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Personal conviction ko po ito, mga kaibigan, mga kapatid. Simula pa po nang ako'y mabautismuhan sa Iglesia ni Cristo, ito po ay naging advocacy ko na ito. Na ibalita, ibahagi, bakit ako nag-Iglesia ni Cristo. At sagutin din ang mga nagtatanong tungkol po sa aking pananampalataya bilang Iglesia ni Cristo. At nagtatanggol din po ako sa mga kumakaaway o sa mga paninira laban sa Iglesia ni Cristo. Ito po ay sarili kong channel. Walang kinalaman dito ang sino pa man. Uulitin ko, hindi po ako ministro. Kasi marami pong nagtatanong, ministro po ba ako? Hindi po. Ulitin ko mga kaibigan, sarili ko po itong advocacy at personal conviction ko po ito. Ngayon mga kaibigan, ang akin pong papaksain ay napakahalaga. Ano po? Lalong-lalo na po sa mga grupo ni Talibong o sa mga depensor katoliko. Napakahalaga po nito. Kaya ito po, tingnan nyo muna ang thumbnail. Kasi ito po ay video ni Wendell Talibong. Ito po ang kanyang thumbnail. Ito ang kanyang propaganda. Mga kaibigan, ito, panoorin nyo muna. Ayan mga kaibigan, yan po ang sasagutin ko. Ano po? Kaya inilalagay ko po yan para maalala po nung makakapanood niyan. Kasi halimbawa, hindi ito mapanood na video ko, ang napapanood lang yung video niya ni Talibong, ay akala tama na si Talibong. Kaya pagka ito nakita sa video ko, maalala nila na ito ang sagot ko. Kaya ito po ay ipinakikita ko po, ina-upload ko sa inyo. Ano po? Nag-iisang tao raw ako sa mundo na nakakaintindi ng tahol ng aso. It's Talibong parang bata eh. Pati ba naman yan gagawing issue? Eh kung ano-ano na nga lang sinasagot niyan eh. Bueno, yan mga kaibigan ang ating papaksain. Para bang si Talibong nararating na ang buong mundo, hindi niya alam na mayroon palang nakakaintindi ng tahol ng aso. Dito nga sa Pilipinas, ako yun eh. Ayan po mga kaibigan. Siguro napanood nyo na. Ngayon, ang akin na lang pong pakiusap sa inyo, kung gusto ninyo, ay panuorin yung maigi. Ano po? Unawain, sana ay bukas ang inyong puso. Lalong-lalo na po kayong mga tagahanga ni Talibong. Sana hindi lang mata ang ating bukas, kundi ang ating mga puso. Ano po? At dalangin ko rin sa Diyos na sana buksan ang inyong unawa. Ito po mga kaibigan, panuorin na natin lingkod. Muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito na Wendell Talibong. Samahan ninyo ako mga kapatid at tatalakayin at sagutin natin punto por punto itong komento ng grupo sa grupo mismo ng Iglesia ni Cristo sa pagpanguna ni Cesar Sineta na isang diakono. At meron tayong bagong nadiskubre, napaka-gifted pala talaga ni Sineta. Narinig niyo naman mga kapatid kung paano niya naintindihan
yung kahit tahol ng aso, makaintindi. Siguro, siya lang ang nag-iisang tao sa mundo na makaintindi kahit tahol ng aso. Pero magtanong tayo, kung maintindihan niya kahit tahol ng aso, bakit po ba hindi niya maintindihan ang katotohanan? Ayan mga kaibigan, ano? Alam mo, Wendell Talibong, mas madaling intindihin yung tahol ng aso kaysa katotohanan binabanggit mo. Alin ba ang katotohanan? Ha? Sagutin mo yan, ha? Kasi nagtataka ako sa inyo eh. Tinatanong ko ano bang batayan ninyo sa tama o mali? Anong batayan nyo sa mabuti at masama? Ngayon binanggit mo na naman katotohanan. Ano ba yung katotohanan at kasinungalingan? Sagutin mo yan ha, dagdag yan sa assignment mo. Ha? Ngayon, eto pakinggan mo, tuturuan kita ha, para maintindihan mo ang tahol ng aso. Maaring yan ang paniniwala mo, mag-isa ko. Maraming nakakaintindi ng tahol ng aso. Madali naman, tuturuan kita. Halimbawa, may asong nakatali sa pintuan ng isang bahay. Tapos darating kayo, pupunta ka sa bahay na yon. Tatahol yung aso. Ho! 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 Oh, madaling interpretahin yun eh. Sinasabi lang nun sa may-ari sa kanya, sa amo niya na, may tao, may tao. Mali ba yun? Oh, pwede kong interpretahin yun. Sino ka? Sino ka? Sino ka? Tumatahol eh. O, di ba? Tuturuan kita para marunong kang umintindi ng tahol ng aso. Madali eh. O, di ba? Mali ba yan? O, sige. Kumuha ka ng mga marurunong sa buong mundo. Sabihin mo kung tama ang interpretasyon ko. Tanungin mo, ha? Pag sinabing mali ako, pareho mo yon, bobo. Pasensya na, ha? Ito pa, Wendell Talibong, ha? Yung aso kasi, pwede mong interpretahin yan. Depende sa okasyon. Halimbawa, ayun na nga, kung ikaw pupunta sa isang bahay, may aso ron, tatahol yon. Maaring sinasabi nun sa may-ari, sa amo niya na, may tao, may tao. O di kaya, pwede kong interpretahin yon. Sino ka? Sino ka? Pwede rin sabihin, huwag kang pupunta rito, huwag kang papasok. Pwede rin interpretahin yan. Ngayon, yung aso dyan, yung aso mo, tumahol nang ikaw ay nagtuturo ng baluktot, ng nagsisinungaling. Di ba? Nagtuturo ka ng kasinungalingan, tumahol yung aso. O ininterpret ko yon. Ano bang interpretasyon ko yon? Tumigil ka na, tumigil ka na. Pwede kong interpretahin ninyon, sinungaling ka, sinungaling ka, sinungaling ka. Oh. Mali ba yung interpretasyon ko noon? Depende kasi sa okasyon. Oh, sana natuto ka ng tahol ng aso, Wendell Talibong. Ano? Saka, hindi ka kasi nakakalibot pa sa buong mundo eh. Kaya, mali yung sabihin mong, mag-isa kong nakakaunawa ng tahol ng aso sa buong mundo. Baka hanggang Bisaya ka pa lang eh. Oh. Ano bang bansa ang narating mo na, Wendell Talibong? Kaya hindi mo dapat sabihin niya na buong mundo. Hindi mo pa nararating ang buong mundo eh. Hindi mo pa nararating ang iba't ibang uri ng mga tao. Oo. Meron ngang si Solomon nga eh. Alam mo ba ang kwento ni Solomon? Mga hayop nakakausap ni Solomon. Naiintindihan niya yung huni ng mga ibon. Kaya hindi imposible na mayroon mga tao na nakakaintindi ng tahol ng aso. Lumigid ka sa buong mundo. Lumigid ka muna bago ka magsabing mag-isa lang akong nakakaintindi ng tahol ng aso. Ayan, mga mabuti para matuto ka na. Tuloy natin. Di nyo ba napapansin? Hoy, Wendell Talibong, pati yung aso naririnig ko tinataholan ka eh. Siguro sabi nung aso mo dyan eh, hoy, tumigil ka na nga, tumigil ka na nga. Tahol lang tahol eh. Di ba? Yung tahol ng aso, maintindihan pala ni Sinita, mga kapatid. Bakit? Kasi wala ka sa sarili. Ano yung huling sinabi mo? Bakit? Wala ko man sa sarili. Dahil ang sinabi ko, sabihan niya ni Sinetas, yung sa Apokalipsis 13:19. Kailan ko sinabi yan?
Saka yung 13 hanggang 18 lang yun, Wendell Talibong. Hindi hanggang 13-19. Wala ka sa sarili. Yan mga kapatid. Ito, Teka muna, Talibong. Sinabi ko doon na hindi ko sinabi yun, ha. Dapat sinabi mo yan. Tanong ko yung kailan ko ba sinabi yun? Wala akong sinabing dapat sasagutin mo yan. Ha? Kung ano-ano yung lumalabas sa sarili mong utak, kung ano-ano yung mga sinasabi mo na wala ka talaga sa sarili, ha? Kailangan talaga siguro ang isip mo kasi ay paano yan bibilhin ng mga tagahanga mo, paano magsusubscribe sa iyo. Kaya kung ano-ano na lang ang pumapasok sa utak mo kahit wala sa sarili. Tuloy. pagsubok ni Sinita, kung alam ba talaga niya, pag sinasabi nating Revelation chapter 13, verse 19, tulad ng tandaan mo yan, ha? Revelation 13 verse 19. Ha? Tandaan mo yan, ha? Lumabas sa bibig mo yan. Kayo pong mga nanonood nito, Kitalibong, kayong mga humahanga nito, Kitalibong. Tandaan nyo yung sinabing yun, ha? Revelation verse 13, chapter 13 verse 19 daw. Tuloy, tandaan nyo yan, ha? Subok ni Sinita, kung alam ba talaga niya, pag sinasabi nating Revelation chapter 13, verse 19. Ayan, inulit po, Revelation 13, verse 19 daw. Tandaan raw natin. Kaya tandaan nyo po yan. Mahalaga po yan. Yung salitang yan. Revelation 13, verse 19. Mahalaga yan. Tuloy. Revelation chapter 13, verse 18. Bakit merong 19 na wala naman yan sa talata umano? Ayan. Maliwanag po, yung verse 19, bakit raw sinasabi kung wala sa talata? Wala pa akong sinasabi niyan, pero siya na mismo nagsasabi, para buuin niya yon, na patutunayan niya yung verse 19 ay mayroon ang Revelation 13, verse 19. Tuloy. 13 verse 18, bakit merong 19 na wala naman yan sa talata umano, hanggang 18 lang man umano, pero alam nyo ba, kahit yung mga scholars ng Protestante, pag tinatalakay, mga kapatid, ang Revelation chapter 13, abay, may karugtong na 19, tingnan nyo, kahit King James Version, kahit New King James Version. Ayan, sandali muna, Ayan po mga kaibigan, ayan. Ipinost ko yan, ipinost ko po yan para makita ninyo, Ito po, ito po. Verse 13 dash 19. Tapos, verse 13 dash 19. Gusto kong matuto ito si Talibong, Tandaan niyo yan, dash ang nakalagay, 13 dash 19. Pagka bumasa po kayo ng Biblia, pagka ang kasunod po ay verses, colon ang nakalagay, hindi dash. Kasi ang ibig sabihin ng dash, separate yung kasunod noon. Hindi yun, walang kaugnayan yun sa sinusundan. Sa halip na dash, sa halip na comma, minsan dash ang sinusundan. Ibig sabihin, kasama yun sa sinasabi. Ibig sabihin, ay iba yun, separado yun. Ngayon, pagkakulon ang linagay, ang ibig sabihin, yung susunod, mayroong relasyon sa sinusundan. Yun ang kahulugan ng kulon. Tingnan mo yung, ulitin ko, makita ninyo, ito, at ito kinuha niya sa Google, Hindi talaga ito naiintindihan yung mga ginagawa nila. Pareho ito nung Packbusters PH. Gumamit rin ng diksyonaryo. Nako, yabang-yabang pa, sabihan niya ng diksyonaryo. Pero yung kahulugan ng diksyonaryo, hindi naman naunawaan. Sa halip na sundin yung kahulugan ng diksyonaryo, gumawa siya ng sariling kahulugan. Ay para kikapakukuha ng diksyonaryo.
kung hindi mo naman naintindihan. Yan, sinisingit ko lang yan. Pareho ito ni Talibong. Pumupunta sa Google, hindi naman naiintindihan kung anong sinasabi doon sa Google. Ang ibig niyang sabihin niyan, yun daw, 13 na may dash 19, yun daw ang Revelation 13 verse 19. Ay nako, ito, tuloy muna natin ituloy muna natin yan kung paano siya nagsisinungaling at nandaraya, kung paano hindi niya naintindihan ang mga sinasabi niya at saka yung mga bagay na pinatutunayan niya, hindi niya naunawaan. Itutuloy muna natin yan at pagkatapos, ipakikita ko po sa inyo yan na blow up mamaya. Tuloy muna natin. 13, abay, may karugtong na 19, tingnan nyo, kahit King James Version, kahit New King James Version, iba't ibang salin. Nagtaka ba kayo mga kapatid? Siguro ngayon lang ito na rinig ni Sinita. Bakit nalagyan ng 19 kung... Talaga ngayon lang yan, Mr. Talibong. Pareho yan ng Biblia, ang dinikitan mo ng Holy Roman Catholic Church, yung Confraternity Bible version. Talagang yun lang ang Confraternity Bible na inimprenta mo siguro doon sa recto at dinikitan mo. Talagang bago yon. Yan din, bago yung sinasabi mong yan. Ngayon ko lang talaga narinig yan. At sinasabi mo pa, dinadamay mo pa protestante sa kalukuhan mo. Tuloy. Siguro ngayon lang ito na rinig ni Sinita. Bakit nalagyan ng 19 kung hanggang 18 lang? Dahil parang puzzle po ito. Merong karugtong ang Revelation chapter... Puzzle daw. Pero ang Bible, ginagawa niyang puzzle. Mr. Talibong, libo-libo na ang translation ng Biblia. Tandaan mo yan, libo-libo na. Pakita ka sa akin ng isang Bible na talagang ang Revelation chapter 13 ay hanggang 19. Ulitin ko ang Revelation 13 hanggang verse 18 lang yan. Kaya hinahamon kita, magpakita ka ng salin na ang Revelation 13 ay hanggang verse 19. Magpakita ka niya na. Pag nakapagpakita ka, sasamahan kita. Aalis ako sa iglesia. Tandaan mo yan Yan ang hamon ko sa iyo. Huwag ka lang magpapa-imprenta na naman ay didikit mo ron. Tandaan mo yan. Huwag ka lang magpapa-imprenta nun. Napakasama ng ginagawa mo. Puro panluloko. Yan hamon ko sa iyo yan Maging yung sinasabi mong Confraternity Bible na Biblia ng Katoliko. Magpakita ka nun ng original talaga na mayroon yung Holy Catholic Apostolic Church. Magpakita ka. Kasi pati sa pagsasagot mo, puro panluloko Dinoktor mo yon, dinikitan mo yon. Magpakita ka ng totoo. Linuloko mo talaga yung mga tagasunod mo Ang mga Katolikong bukas, hindi mo maluloko. Lalong-lalo na yung mga nakakaunawa. Paano mababasa mo yung Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Bible? 1870 lang nabuo yung pangalan na yan. Kalukuhan yung mga ginagawa ninyo. Kaya ang sabi ko, hindi nyo mababasa yan. Naku, ang sagot naman ni Talibong, ba't nabasa? Ang ibig kong sabihin na nabasa nyo, yung ibig kong sabihin na hindi nyo mababasa yan, kahit nabasa nyo, hindi totoo yon. Bakit? Ang sabi ko nga, ay naimbento ang salitang Katoliko, tapos na ang Biblia. Kaya ang sabi ko, hindi nyo mababasa yan. Naku, si Talibong naman, ba't nabasa? Hindi ka marunong umunawa Hindi ka marunong umunawa Katulad ngayon, hindi mo yan naunawaan. Kaya tutuloy natin mga kaibigan Hindi ito naunawaan ni Talibong Ang hamon ko sa Talibong, maglabas ka ng talagang hindi mo dinoktor na salin ng Biblia. Tatapatin kita kahit anong salin, kahit anong dialect, milyon-milyon na ang salin ng Biblia.
ilabas mo dito sa buong mundo, ilabas mo, ipakita mo na totoo yung ng paniniwala mo na ang Biblia ay mayroon ang Revelation chapter 13 may verse 19. Tatapatin kita hanggang 13 verse 18 lang yan. Kalukuhan yung sinasabi mo. Hindi mo naunawan ang sinasabi mo. Tuloy. Yung karugtong na yan, na may konklusyon tungkol sa hayop. Ang karugtong niyan na konklusyon kung ano ang mangyari sa mga naniniwala sa hayop ay nasa chapter 19 ng pahayag verse 19 din. Yun ang karugtong sa Revelation chapter 13 verse 18. Kaya, pagtalakayan na Saan ka nakakita doon, Talibong? Na karugtong ang verse 19. Wala ngang verse 19 eh. Ayan ayan Kitang-kita eh. Anong nakalagay? Das. Hindi yan colon. Kaya hindi verses yan. Mamaya ipakikita ko yung buong-buo Ayan, mga kaibigan. Tuloy. 13:19 sa New King James Version, sa King James Version din. Bakit? Hindi yan hiwalay. Hindi yan hiwalay. At ito ang ating tatalakayin, mga kapatid. At sinadya talaga natin na yun ang ating tatalakayin. Bakit sinadya natin? Dahil nang nabuko si Sineta, abay, Ayan yan, mga kaibigan. Sinadya raw niya. Sinadya mong hindi mo naunawaan talaga. Ito, mga kaibigan, panoorin po ninyo yung galing din karugtong noon na galing sa Google na pinagkunan ni Wendell Talibong para maintindihan yung maigi at ipaliliwanag ko po yan sa inyo. Panoorin po ninyo, mga kaibigan. Talibong. Ayan, mga kaibigan. Nakakatawa itong si Wendell Talibong nyo. Ano ba? Kamangmangan ba o pagdaraya? Ang ipinakita po ni Talibong itong nasa taas. Iyang nasa taas na yan. Hindi ang ibig sabihin niyan yung kasunod, yung verses. Hindi. Parehong chapter yan. Chapter 13 saka chapter 19. Yung verses niyan, itong nasa baba. Ayan yung nasa baba. Yan ang kahulugan yan. Chapter 13 verse 1. Tapos naman, chapter 19 verse 21. Yun ang ipinaliliwanag ng King James Version. Imagine, isip-isipin nyo, sabi raw ng New King James Version mayroon daw talagang tuloy-tuloy yung chapter 13, may verse 19 daw. Ay, tanga. Pasensya na Pasensya na, Talibong. Ganun nga may tatawag sa iyo. Kamangmangan o pagdaraya. Ayan po, napanood nyo na. Napakalinaw, di ba? Nang ibig sabihin ng Google, dyan nilinaw na ng Google Yung 13, 1, at saka 19, 27, yun ang binabanggit yan. Magkahiwalay na chapter yon. Chapter 13, verse 1, at chapter 19, verse 21. 21 yan, Mr. Talibong, hindi 1919. Ibig sabihin ng Google, yung nakasulat sa chapter 13, verse 1, at chapter 19, verse 21, ay magkapareho. Ano yung magkaparehong nababasa dyan, Mr. Talibong? Yung hayop na may pitong ulo na may 10 sungay. Yun din ang mababasa mo sa Kapitulo 19, versikulo 21. Pareho ang nakasulat. Binabanggit yung hayop na may 7 ulo, 10 sungay. Yan, balikan mo yung mga video ko, karugtong yan doon sa pagpapakita ko ng Antikristo. Pinaliwanag ko na yan, na yung hayop, yun ang siyudad na Roma na sinasakyan ng babae.
Yung babae na kung tawagin sa Apokalipsis, puta patutot. Dakilang Babylonia, babae na patutot, na nakasagay dyan sa hayop. Alam mo ba yon? Simbolo ng babae, yun ang iglesia. Alin ang iglesia? Puta yon, babae, puta. At sabi pa, hiwaga, dakilang Babylonia. Ang Babylonia, siyudad na Roma. Hiwaga, dakilang Babylonia. Binasa ko na sa inyo yan. Hiwaga ang Katoliko. Hanggang ngayon, kahit mga obispo pa, kahit mga pare, mananatili yan hiwaga kahit sa inyo. Huwag kayong magyabang-yabang. Nakasulat na sa aklat yan na mananatiling hiwaga yan sa lahat ng Katoliko. Yang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya hiwaga, dakilang Babylonia. Pinaliwanag ko na yan eh. Yung babae na nakasakay dun sa hayop, yun ang siyudad Roma, na may 7 ulo, yun ang 7 hills of Rome. Mr. Talibong, 7 hills of Rome. Yung 10 sungay naman, yun ang 10 kaharian ng Roma. Diyan nakasakay yung babaeng puta, patutot. Bakit puta? Bakit patutot? Ang Iglesia Katolika Romana, babae Romana eh. Kasi nakiapid sa mga hari. Sumama sa gobyerno yan. Nakiapid sa mga hari. Nakabawal-bawalan ni Kristo yan. Huwag tutularan ng mga hintil na talagang nagiging dakila sa lahat. Bawal yan. Bawal yan, kaya nakiapid sa hari yan. Ano pa? Nakiapid din sa mga rebolto, sa mga larawang inanyuan, sa mga rebolto. Nakiapid ang Iglesia Katolika. Kaya kung tawagin yon, babaeng patutot, puta. Nakita mo na ba? Dakilang Babylonia. Hiwaga, dakilang Babylonia. Hiwaga, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Babae, Romana. Nasa aklat ng Katoliko yan, Wendell Talibong, na ang Katoliko, hiwaga. Hindi mauunawaan yan kahit sino pang Katoliko. Hanggang magwakas ang mundo, mananatilian niya yang hiwaga sa lahat ng Katoliko. Kahit pa papa, kahit pa obispo, kahit pa pare, lahat mananatiling hiwaga ang simbahang Katoliko. Yan ang dapat mong maintindihan. Pinaliwanag ko na yan. Ngayon mga kaibigan, di malinaw na ngayon mga kaibigan, na talagang ito si Talibong, hindi alam ang sarili. Alam nyo minsan ako nagpipigil ako na ma-personal ko ito si Talibong Hanggat maaari ayaw kong personal. Pero minsan hindi mo matutukso ka Minsan ayaw mong magmura, mapagmumura ka Matutukso ka bakit? Talagang, aywan ko lang minsan sinasabi ko na yan para baka sakaling alang-alang po dun sa mga tagasunod para mabuksan ang isip. Makita talaga yung mga sinasabi ko. Minsan, hindi mo maiwasan Nakikita mo yung kagaguhan, kamangmangan, kalukuhan, kasinungalingan, pagdaraya. Kitang-kita mo yan, Talibong. Dito sa grupong to, kitang-kita mo Pagdaraya. Minsan ayaw kong magsalita ng ganun Pero minsan nasasabi ko yan, baka sakaling mabuksan ang isipan nito. Baka sakaling tumigil na ito sa pagsisinungaling. Maging ang Panginoong Kristo, hindi maiwasan minsan yung mga kalaban niya sa panahon niya. Kung minsan sinasabi ni Kristo, anak kayo ng dyablo. Lahi kayo ng mga ulupong. Hindi na makapagpigil si Kristo. Sinasabi yung para mabuksan yung isipan ng mga Hudyong naniniwala doon Anak kayo niya ng dyablo. Mga lahi kayo ng mga ulupong. Minsan nakapagsasalita tayo ng ako inaamin ko yan. Minsan personal nasasabi ko yan. Pero hindi mo mapigilan Hindi mo mapigilan dahil dito nga sa baka sakaling magbago, lalong-lalo na po, alang-alang doon sa mga naniniwala dito, na sana makita nila na niluluko lang sila nito ni Talibong. Nakakatakot paniwalaan to. Mga kaibigan? Nakakatakot pong sumunod kayo dito. Hindi alam nito ang itong sarili. Alam mo talagang ang sabi ko dito, kulto ito Darating ang araw, magiging katulad ito nila Valentin de los Santos na matapos na yun ang kulto na yung pala may mga siraulo. Dinala sa mental hospital. May siraulo o yung Jim Jones din na mga kulto rin, American cults kung tawagin. Sira din ang ulo nun Ito si Wendell Talibong. Ganito ito Huwag kayong magagalit sa akin.
kitang-kita po ang kalukuhan nito eh. Oh. Isip-isipin nyo, idadamay pa yung protestante na dinagdagan daw, kaya raw dinagdagan ng verse 19 kasi ang conclusion daw doon ay yung kabayo na yung hayop. Hindi ito naiintindihan eh. Napakalinaw na po na pinakita ko sa inyo yan. At saka, hindi kasi nila masagot yung hamon ko na hanggang ngayon hindi nila masagot. Alin yon? Na ang palatandaan ng Antikristo, hindi lang 666, kundi nagpapatay ng tao yan, mamamatay tao, nagbigay ng tanda sa luot kanang kamay. At yan ay isang hari na may dalawang sungay, dalawang kapangyarihan, yun ang Papa sa Roma. Katulad na niya ng kordero, tinutulangan ng kordero, si Kristo, nagsasalitang gaya ng dragon, sinungaling. Ang sabi ko, Papa sa Roma yan. Iglesia Katolika, ang maraming pinapatay. Hindi nila masagot-sagot na yan Kaya kung ano-ano ang pinupuntahan Wendell Talibong, sagutin mo yan Alam mo yan kung itutuloy-tuloy natin. Bumalik na naman dun sa kalukuhan pinagtabi-tabi yung litrato. Hindi ko na itutuloy kasi mahaba Paliliwanag ko na lang. At pwede niyang sagutin kung nagsisinungaling ako. Pinagtabi-tabi niya yung litrato, yung picture ni kapatid na Felix Manalo, si kapatid na Erdi, at saka si kapatid na Eduardo. Ang sabi niya, ayan na niya, Manalo. Hindi ba niya 6 na letra yung Manalo? Kaya nga niya, 3 yan, 666. Pero mong kalokohan yan. Sino bang mapapaniwala mo niyan? Yung batang isip o yung siraulo? Hindi ko po sinasabing kayong naniniwala yan, siraulo. Nabibrainwash lang po kayo. Alam po nyo ba na yung 666, napakaraming pinagbintangan ng Katoliko niya. Napakarami po. Kakaiba itong mga depensyon ngayon. Ang pinagbibintangan, ang Iglesia ni Cristo, si kapatid na Felix Manalo. Pero hindi nila mapatunayan kasi yun lang na kriminal, mamamatay tao. Paano mo sasabing si kapatid na Felix Manalo yon? Sa Katoliko, ang linaw na sikat ng araw pa. Nandiyan na ang kasaysayan, kasing liwanag ng araw. Ang Biblia nandiyan na, nababasa na. Kaya, paano mo isisiksik na si kapatid na Manalo yon? Alam po nyo ba na pag binasa nyo kasaysayan, napakaraming pinagbintangan ng Katoliko para makaiwas doon para makaiwas doon sa numerong 666. Pinagbintang lang nila si Caligula. Yun ang third emperor of Rome. Pinagbintangan niya si Neron Caesar. Pinagbintangan nila si Diocletian. Yun ang pinakamalupit na talagang ang decree niya, destroy anything what is Christian. Lahat talagang buburay niya Christian. Yun si Diocletian po yun. Yan ang pinakahuling emperador na talagang malupit. Napakaraming pinatay na Kristiyano yan, si Diocletian. Ngayon, ipinagbibintang nila doon. Malayo. Pagka sinyasat mo ang kasaysayan, malayo. Diba? Kasi hari, saka may dalawang sungay. Dalawang kapangyarihan. Malayo Pagkatapos, ito na naman. Pinagbintangan na naman si Hitler, si Bonaparte. Lahat yan, pinagbintangan ng Katoliko. Na si Hitler, si Bonaparte. Lihis na lihis Kaya ngayon na naman, ito na namang grupo ng tagapagtanggol Katoliko, pinagbibintangan naman si kapatid na Felix Manalo. Anong ginagawa? Yung Felix, kung minsan ini-spell P-L-L-I-K-S para maging 6. Pagkatapos yung apelyido, pinapalitan ng Bensidora. Kung ano-anong ginagawa. Itong mga taong to hindi ba kayo natatakot sa Diyos niyan? Yan ang kung tawagin yan, pamumusong. Pamumusong yan, blasphemy yan, na binibigyan nyo ng sariling pakahulugan. Ang nakasulat sa Biblia, gusto nyo yung sundin kayo. Pamumusong yan. At sabi nga ni Kristo, isa pang tawag ni Kristo yan, panunukso sa Diyos yan. Katulad ng ginagawa ng Diablo. Gumagamit ng sitas, pero yung dinadagdagan yon, pamumusong sa Diyos yan. Panunukso sa Diyos yan. Wendell Talibong, kayong mga miyembro dyan sa tagapagtanggol ng Katoliko, ang ginagawa ninyo, panunukso sa Diyos yan. Yung mga hindi nakasulat, o katulad mo, Wendell Talibong, nagpa-imprenta ka ng, pinalitan mo yung isang page ng Biblia. Akala mo ba, matutuwa sa iyo ang Diyos? Mananatili ka na sa ganong kasinungalingan. Sumpa yan
yung baliktad ang isip mo, magiging yung liwanag dilim sa iyo, yung dilim liwanag sa iyo, yung mabuti masama sa iyo, yung masama mabuti sa iyo. Baliktad. Baliktad ang isip mo, mananatiling baliktad ang isip mo. At ganun din po kayong mga naniniwala kay Talibong. Yung sumpa ng Diyos mula pa kay Ibat Hadan, tataglayin po ninyo. Kawawa po kayo. Sumpa po yan eh. Mababasa nyo yan sa Isaiah 5:20. Sa abaan niya nila na nagsisitawag na ang mabuti masama, ang masama ay mabuti, na inaari ang niyang dilim ang liwanag, inaaring liwanag ang dilim, inaaring mapait ay matamis at inaaring matamis ang mapait. Baliktad ang isip. Kitang-kita ko po sa inyo yan, baliktad ang isip nyo. Kung alin yung masama, tuwang-tuwa kayo. Igino-glorify nyo pa si Wendell Talibong na masama yung mga sinasabi at yung mga ginagawa, baliktad. Baliktad sa katotohanan. Ganun din yung Pakbusters PH na akala mo nagmamarunong, nahahayag yung mga kalukuhan. Kaya patawarin po sana ninyo ako kung minsan nasasabi kong personal. Kasi minsan hindi ka makatiis kung tao ka eh. Masasabi mo talaga eh, na itong mga taong to talaga, naku, mamumura mo talaga. Pero ito lang, ngayon lang. Hindi ba kalukuhan na kalukuhan yan? Hindi naman naiintindihan yung sinasabi ng Google eh. Pinaparatangan naman na yung Revelation 13 hanggang 19 daw. At dinadamay pa yung scholar raw ng protestante. But sino ba yung scholar ng protestante? Kailan tama ang sinasabi niyan, dapat tanggapin. Pero kahit sino bang scholar yan, pagka mali ang sinasabi sa Biblia, hindi dapat tanggapin. Tandaan mo yan. Ang Iglesia ni Cristo gumagamit ng referensya kung tama doon sa nakasulat. Pero pagka mali, hindi yun gagamitin sapagkat mali. Tandaan mo yan. Ang Biblia, walang perfectong Biblia. Lahat yan may maling salin. Lalo na ngayon. Yung ginawa mong dikitan mo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, yung Confraternity Bible, sasabihin mo pa, napakaraming version yan. Wendell Talibong, dalawa lang ang version yan. 1941 saka 1968, dalawa lang yan. Kahit alin dyan, hindi mababasa yung ginawa mo. Kalukuhan yung sinasabi mo, niluloko lang kayo ni Talibong. Yan eh, papaksahin ko yan sa iba pa eh. Kaya sinisingit ko na dito. Kaya mga kaibigan, ang dapat, sagutin mo talaga Talibong o kayong mga depensor katoliko na si kapatid na Manalo talaga ang katuparan ng 666 na Antikristo na ang isa pang ang mga palatandaan pa niya, nagmamatay tao. Patunayan nyo yan. Hindi nyo nasasagot. Huwag kayong paiba-iba ng paksa. Bueno mga kaibigan, sana po ay malinaw sa inyo yun. Uulitin ko po, hindi ko po nais sabihin na katangahan, kagaguhan, katarantaduhan, kamangmangan, kasinungalingan, pagdaraya. Ayaw ko pong sabihin yan kay Talibong o sa mga depensor katoliko. Ayaw ko pong sabihin yan. Sana makapagpigil ako na hindi ko sasabihin sila yon. Sana mapigilan ko yan. Kasi dito sa pinakikita ni Wendell Talibong eh. Bueno mga kaibigan, bago po tayo magsara, nais ko pong batiin ang mga kapatid na sumusuporta po sa aking channel. Ano po mga kaibigan? Bueno, tutuloy na natin yung pagsisinungaling ni Talibong. Hindi ko na lang lalagyan ng sound. Ayan. Hindi ko na po tutuloyan kasi walang kwentang yung paksang yan. Yan ang pinaka-importante sa una. Ano po? Ayan. Ito, babatiin ko po sila kapatid na Art Garing. Ano po? Si Ka-Art Garing. Sa lokal po ng Batya, Bulacan South. Bulacan South pala, Bulacan, di Balacan. Ang Elis Art Sign, kapatid yan, sa lokal po ng Solano District ng Nueva Vizcaya. Si kapatid na Renato Tayor, lokal po ng Rockingham, Australia. Gatos Nilsson po, sa lokal po ng Bantayan District, District ng Kabankalan City. At ang Mobile Gaming, mga kapatid yan, kumusta po kayo? Si Jeremiah Dublog, si kapatid na Rini Ansilig, kapatid na Jason Hermosa, si kapatid na Joey Feliciano, si kapatid na Justin Casiano, kapatid na J. Mac,
mga kapatid yan sa Microstandard, kapatid na Sergio Del Fiero, si kapatid na Felix Tariao, si kapatid na Ronald Federico Pax de Mesa, sa Purok 11 po yan, lokal ng Luzon, District of Central. Kung hindi ko man po kayo mabati minsan, sa iba pong paraan po, babatiin ko po kayo. Gusto ko pong isama itong mga aking mini-mission mga kaibigan. Ito po sa Pilipinas, si Hayan K. King. Kumusta po, King? Si Asyong po yan. Ang aking kapatid, si Alex Sineta, kapatid ko po yan sa Laman. Si Saldi Sineta at si Tik Sineta. Si Lily Sineta at kanyang anak, si Richard Locsin. Si Gumerciendo Porten, kumusta po kayo? Ingat po kayo mga kaibigan ko, mga kapatid ko sa Laman dyan. Si Glenda Real, ingat Glenda. Si Pati Carpio Sineta, nandito po ito sa Alberta, sa Edmonton. Ingat ka lang kapati, Si Paul McKinney, ito po, mission ko na ito. Pinadoktrinahan ko na ito si Paul, pero hindi rin natuloy. Si Billy, kapatid na, ito pala si Astor Sineta, pinsan ko po ito, at si Nueme, at kanyang anak, nandito rin po ito sa Alberta. Ito pong asawa nito, si Nueme, Sabadista ito. Si Joey Sineta, Nebre. Si Arlen Asarcon, si Jesus Sineta Opeda, nandito po ito sa Vancouver. Susan Opeda Almonte. Ang kapatid ko sa New York, si Chona Borja, Sineta Borja, sa Florida po pala yan, sa Florida. Si Estrella Borbe, pinsan ko po ito, nasa Pilipinas. Si John Borja, nasa New York po yan. Si Ruth Borja, si Rico Borja, Vicente Borja, Arnel Borja, ito pong si June Duran, si Paz Sabater, si Melody Samson Rinon, si Teresita Borja, si Josephine Rusagaran, Joy, kumusta po kayo? Ingat po kayo, Jo, Si Marilo Borja, si Tony Borja, si Harold Padet, ito po nasa Pilipinas ito si Padet. Si Oscar Borbe Jr., John, kumusta ka? Ingat, Si Rosalia Katsuela, kumusta po, Mrs. Teodora Beltran, nandito po yan sa Edmonton. Rahasya Maribohok, ito po isang Muslim to. Si Luida Ferrer, si Jen Alpapara Pincel, nasa Texas po ito. Si Henry Samson Jr., Henry June, tuloy mong makinig, magsuri sa Iglesia ni Cristo para magkita kayo ng tatay nyo. Yung tatay mo, si Henry Samson, pinsan ko yon, masiglang namatay na Iglesia ni Cristo yon. At siya nga pala, bago ko malimutan, si Carix Kayanong, ayan, siya po ay nasa DCME na, Target on Air, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kumusta po, Carix Kayanong? At mga kapatid, mga kaibigan, muli ay samahan po ninyo akong idalangin sa Ama na sana ay ingatan tayo lagi, huwag tayong magkasakit, huwag tayong mahawa nitong coronavirus, at idalangin din natin ang ating kapatid na tagapamahalang pangkalatan, si kapatid na Eduardo V. Manalo. Idalangin po natin siya kasi siya po ay idinadalangin din tayo. At sana ay manatili ang patnubay ng Ama sa kanya at sa kanyang pamilya at sa lahat ng kinakatulong niya sa Iglesia. Manatili po ang patnubay ng Ama na taglay ang karunungan at kapangyarihan mula sa Diyos, alang-alang po sa buong Iglesia ni Cristo. Bueno mga kaibigan, hanggang dyan po, huwag nating kaligtaan, i-like, i-share, at mag-subscribe po. Hindi lamang po ito, lahat ng palatuntunan, lahat ng mga nauukol po sa ating pananampalataya na napapanood sa social media, i-share po natin, i-share ng i-share. Yan lamang po ang paraan para maibahagi natin, matupad natin yung pagmimisyon para makaakit tayo ng mga kaluluwa o mga tao na naliligaw na daya ni Satanas. Yan hanggang dyan lang po. Maraming salamat po.